Tama po ako ba? Sabi niyo po kanina yan, may date mo po. Ang tanong ko lang po, logical matter na lang po tayo i-case kasi po sabi niyo, diba, hindi naman pinapagawa si Jesus Christ. Take for granted sa logic na lang tayo. Yung hangin ba nakikita mo? Kasi kung nakikita mo siya, ba't naniniwala ka din po siya, di ba? Di ba po, naniniwala po kayo totoo yung hangin? Yes or no po? Naniniwala po ba kayo na may hangin? Yes or no? May kaalaman ako na may hangin. Categorical question po, yes or no? With explanation. Wala akong sagot. Bakit po wala kang sagot? Kasi yung paniniwala at kaalaman, mag-edit. Ano po itong nararamdaman ko? Hangin po ito o hindi? Kaalaman yan. Kaalaman. May ebidensya. Okay, so ibig sabihin, hindi requirement na directly mo makita para sabihin totoo. Ang sinasabi ko po, direct na pag-iral. Iba po yung makita dun sa umiral. So ibig sabihin po, you believe in invisible things dahil sa evidence na nararamdaman mo, pero hindi mo pa siya nakikita mismo. Hindi ako, to say is to believe, hindi ako gano'n. Pero sabi niyo po kasi kanina kay Jesus, unless magpakita siya sa akin, maniniwala ko. Ito po tayo, logical matter, yung hangin. I-replay natin yung video, wala akong sinasabi na magpakita Sabi para po kasi, maniwala ako. next question. Okay, next question po. Kung ang isang bagay ay invisible pero may effect at evidence, ibig bang sabihin hindi yun totoo? Depende yun sa bagay na hindi nakikita na may epekto. Bakit paliwanag po? Bakit po hindi siya totoo? Ganito, merong mga pinaniniwalaan ng tao, hindi siya nakikita, pero merong epekto sa kanya kasi yun yung nagiging conclusion niya, nagkakaroon ng epekto sa kanya. Diba, naniniwala siya sa aswang. Wala naman siya nakita ang aswang. Ang epekto sa kanya, takot. Takot na siya sa dilim. Maraming hindi nakikita, may mga epekto. Ibig sabihin po may possible na mga bagay na hindi totoo kahit hindi visible. Yes or no? Mga bagay na hindi totoo. Then possible po pala na may bagay na real kahit hindi visible. Yes or no? Opo, totoo yun. Yung utot, yung Ibig sabihin, ay totoo si Jesus Christ yun. magandang conclusion mo. May tanong pa? Tanong? Magandang conclusion mo. Kami tanong? Pwede na tayo. Tanong. Tanong. Baka may naman tatanong. Tanong. Ang tanong ko lang po, lahat po ba ng skeptics ay pare-pareho ang paniniwala? Hindi. Hindi po. Okay. Kasi ito, skeptics din to, pero iba yung paniniwala niya. Skeptic Christian siya. Oo. Skeptic Christian ako. Christian ako pero skeptic lang ako sa principle. Kasi pa, pag nagtanong ako, pagka sinabi, wala akong sagot, wala naman. At least honest, natawag daw intellectual honesty. Okay, ako bigyan mo tanong. Okay. Hindi yun intellectual honesty. Ay, ang hindi mo alam. Pride ang tawag mo. Skeptical versus skeptical. Ako, skeptics talaga ang inamin ko naman. Pero Christian ako na skeptic. So, tanong ko ba, may epistemic, di ba sa philosophical, may tinatawag na epistemic access. May epistemic access po ba kayo, and then may sufficient reason, kung yung Jesus na hindi nag-i-exist bilang isang tao? Yes or no? Kasi pag sinagot ko yan, magiging subjective ako rin. Although ito Yes or no lang, ang tanong ko po kasi categorical, and then bago po kayo magpaliwanag. yes or no? Yes. Unang tanong, may epistemic access, philosophical po yan. Ngayon, may sufficient reason po pa kayo, logic po yan. So, yung patayan natin ginagamit, philosophical at saka logical. So, may epistemic access at saka may sufficient reason po ba kayo na maipapakita na yung Jesus ay hindi nag-i-exist 2,000 years ago bilang isang tao. Sasagot ako ng hindi, yes, hindi rin. Delikado dun. Yes. Kasi ayan valid yung question ko. Hindi yan pwede invalidate. Hindi pwede sagot na hindi mo alam. Hindi ako sasagot ng yes, hindi rin ako sasagot ng no. Okay. Delikado So, ibig sabihin, wala kang sufficient reason, biological standard, and epistemic access na makakapagsabi na yung Jesus hindi nag-exist 2,000 years ago bilang isang tao. Parang gano'n. Okay. So, ngayon, Pwede paliwanag? okay, bakit? Paliwanag? Kasi si Jesus, very popular, sikat na sikat siya. Mayroong mga ideya na pwedeng totoong taong umiral. Ako, hindi nasagot ko. Hindi nasagot ko. Nagbibigay lang ako ng ideya.
Merong ideya na may totoong Jesus na umiral. Pero yung mga superpower, supernatural na gawa niya, hindi tinatanggap natin. Okay, ito yung next question ko. Kung si Jesus ba ay totoo na nag-exist bilang isang tao, bilang isang skeptic, kung i-assume natin ang presupposition, kung totoo ba yung Jesus nag-exist bilang isang tao, paniniwalaan mo ba? Yes or no? Hindi pa rin. Kasi meron akong doktrina ng tungkol sa paniniwala at kaalaman eh. Okay, yes or no mo, hiningi ko yes or no? Wala. Hindi. So, inaamin mo ba sa sarili mo, assuming, we are just assuming, it doesn't matter kung totoo hindi, we just presupposing Jesus kung totoo, bakit bilang isang skeptics, we are both skeptics, you are intellectual dishonest. Kasi sabi mo, presupposing natin kung totoo yung Jesus, in concept lang it doesn't matter kung totoo hindi. Bakit sinabi mo hindi? So, yan ay nagpapakita ng intellectual dishonesty, inaamin mo ba? Dishonest ka intellectually. Yes or no? Bakit sinasabi ko na kahit totoo si Jesus eh, Hindi, presupposition yan. Ang presupposition, ang position natin, it doesn't matter kung totoo hindi. Ang pinag-uusapan natin, we're just assuming. Sabi mo kasi, ang tanong ko kasi, kung totoo si Jesus, theoretically, a-agreean mo ba siya? Sabi mo no. So, ibig sabihin, you are intellectual dishonest, inaamin mo ba? You are dishonest intellectually. Gumamit ka pa ng term na ano to, logical, philosophical, and scientific. pwede pong paliwanag. Okay, bakit? Kasi po, yung paniniwala po, tsaka kaalaman, may doktrina po ako dito. Kaya sinagot ko kanina, tanong mo, kung totoo ba si Jesus, kunyari, assuming ganyan, papaniwala ko ba o hindi? Hindi na yung tanong ko eh. Ang tanong ko kasi, ang presupposition natin, we're just assuming. Ina-assume natin, kunwari, it doesn't matter kung totoo siya, hindi. Ang tanong ko lang, simple, kung totoo si Jesus, paniniwalaan mo siya? Yes or no? Sabi mo no. Ang sagot ko nga hindi. Kasi nga, meron... Bakit? Ito na ang paliwanag. Okay, bakit? Meron ako doktrina ng pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. Yung paniniwala, first step yun. Wala pang ebidensya. Wala pang katibayan. Wala pang patunay. Paniniwala pa lang. May second level yun. Ayon na yun sa kaalaman kung meron ng ebidensya, katotohanan, patunay. Yung siguradong totoo na, kaalaman na yun. Okay, it doesn't matter kasi. It doesn't matter kung anong gamitin mong justificator sa akin or tools. Ang topic kasi natin is ang i-accept mo, dapat sagutin mo siya, honesty. We are both skeptics, I admit with that. Pero in-admit mo kasi, even though it doesn't matter kung ano man yung mga doktrina na yan, labas yan yung subjective, yung paniniwala o kaalaman, it doesn't matter. Ang tanong lang naman, simple, bakit hindi mo ina-agreean? Even though we are just assuming kung totoo si Jesus. So, kung ma-agree ka, ang presupposition ko, pinapa-agree mo na kita kung totoo siya. Ngayon, kung totoo siya, paniniwalaan mo ba siya? Nandun ka kasi sa posisyon na kung totoo, hindi. Kung totoo siya, nandun tayo posisyon. Naunawa ko po yung tanong. Ang sagot ko ay hindi lang nauunawaan ng nanonood. Ito po sagot. Naunawa ko yung tanong ay maliwanag. Ang tanong kasi, papaniwalaan mo ba siya o hindi? Ang sagot ko doon, malalaman ko na umiiral siya. Hindi, it doesn't matter nga eh. Ay, yung paniniwala, ang hindi ko sagot Hindi, ang position kasi natin, parang hindi makalimutan. Ang position niya natin, parang sa naniniwala, totoo. Assumption nga lang yun. Yun yung position natin para magkaroon tayo ng common ground o neutral ground. Ibig sabihin, sinasabi mo, parehas tayo naniniwala. Yes, totoo. I-assume lang natin na totoo. Assumption. That is presupposition. Hindi nangyayari yun. We just assuming na kaya tinanong kita, kung totoo si Jesus, nandoon tayo sa position na kung totoo, bakit hindi mo siya paniniwalaan? Ang turing ko doon kaalaman. Alam ko. Kaya it doesn't matter eh. Ang tanong ko ulit ko, agree ka ba kung totoo si Jesus? Okay. So, okay na ako doon. May tanong pa ako. Kasi binanggit niya kasi kanina, kahit may totoo, hindi pa rin siya naman. Intellectual dishonesty. So, ang tanong na lang, paki-explain na lang doon. Sabi mo kanina, bakit hindi mo pa rin panagawa? Kaya nga, Kung nandun sa nag-exist. totoo, Bakit? Kaalaman hindi ko yun. nag-gets. Kaalaman na po ang turing doon. Ngayon, kung nag-exist na siya, no? Tinatanong ako, papaniwalaan ko o hindi. Wala na siya sa level ng paniniwala eh. Nasa level na siya ng kaalaman. Kasi may evidence siya na, nag-exist na, nakita ko, na-verify ko, na-observehan ko. Kaalaman yun. Kaya nga, Tapos na yung level ng level 1. Hindi po, kasi Kaalaman na. Alam mo ba? May kaalaman, alam mo na.
Alam na niya. Kasama na yun, nandun na yun. Pero kaalaman na tawag sa kanya, hindi ko paniniwala. Alam na niya. Alam niya na. Dahil alam mo, pero hindi, wala kang faith doon. Ibig sabihin, hindi ka believe. Mahirap yan. Kaalaman na yun. Mysticism yung bagsak yan. Actually, wala ka believe doon. Kahit nag-exist yan. May, Magkakaroon na po ng ibang distinction. Kasi yung paniniwala, belief, yung knowledge. Knowledge na yun, huwag mo lang iba pa sa belief. Knowledge na yun, mas matibay yun. Knowledge na yun. Ilan pa? So, nagtiwala pa rin po kayo. Sinabi siya sa tibay. So, agree ka ba? Ito, ano? May tanong ako. Ito may nalala ko tanong. So, agree ka ba na yung truth, necessary, justified truth, agree ka na, yes or no? Logical yan, ha? Logic yan. Philosophy yan. Agree ka ba? Yes or no? Na yung belief, kailangan justified. Yes or no? Naniniwala ka ba yung truth kailangan justified? Yung belief ba, na-agree ka ba na yung paniniwala, bago mo siya paniwalaan, kailangan napatunayan mo siya, tawag doon, justified truth. Agree ka ba doon? Yes or no? May tinatawag na justified true belief eh. Oh, yes, justified true belief. Okay. Justified true belief, kaalaman yun. Okay. So, kapag kaalaman, agree ka ba na pinaniniwalaan? Yes or no? Kasama na yun, justified true belief na nga yun. Okay, justified, pinaniniwalaan ka. Pero huwag mo na tawagin kaalaman yun. Kasi belief, knowledge. Knowledge na yun. Justified true belief, may belief, ibig sabihin justified true belief, yung pinaniniwalaan mo, tapat, tunay, may ebidensya, Okay. verifiable. Justified true belief, kaalaman. Okay, ngayon, i-test natin. May thought experiment ako. Number one, sabi mo kanina, how do you acquire knowledge? Okay, paano mo ba ina-acquire, kinukuha yung isang informasyon kung totoo yun? Maganda. May tuturing na kaalaman. How do you acquire? Ibig sabihin, ano yung tool? Para malaman mo yung isang informasyon. Kailangan logical truth. Kailangan totoong Tool mo, ito lang hinihingi ko, tool. Paano mo nakukuha ang isang informasyon? Na totoo. True? verifiable, observable. Hindi, subjective yung tanong ko kasi, how do you as a person acquire information? Yun na nga. Hindi. Logical truth. Hindi yun yung tanong. Basic yun, subjective. Ikaw sumagot. Di ba, agree ka dapat 5 senses? How do you acquire? Pag verifiable, nandun na yung 5 senses. nandun na yung completo 5 senses of verifiable. First level. Di ba, first level? Yung logical truth naman, nandun na yung isip eh. Hindi, ang tanong kasi doon, how do you acquire? Ini-verify niya. Eh, paano kung nakapatay natin 5 senses? Eh, di paano ka makakapag-acquire? Verify niya na, na-observe niya na na-justify niya. Sabihin ko lang, hindi mo nagiging sa tanong. Hindi niya papaniwala. Okay yun. Makakakuha ka ba ng impormasyon without your 5 senses? Yes or no? Pag wala yung limang sense. Walang senses mo, yung mata, yung pandinig, yung panlasa, pangamoy, at pandama. Wala lahat yun. Pati yung isip. Hindi, yung 5 senses lang. Paano ka makaka-acquire information? Kaya nga may logical truth eh. Hindi, paano? Dito yung nakatotohanan. Isip na. Isip ang gamit, hindi yung kabilang sa ano. Hindi pa, tinanong ko kasi. 5 senses ba? Lasa. Acquire mo yun. Hindi, sige, sinong philosopher, sinong ano to, na nakakapagsabi na ang tao nakakakuha ng informasyon without the 5 senses. Mag-cite ka ng kahit sinong philosopher. Hindi ko alam yun. Okay. Okay na ako. Ay, ako alis na ako sa pagiging skeptic. Okay na ako. Tanong. Ay po, may tanong po kayo. Sabi mo kanina, may doktrina ka. Tama? Yung doktrina na yun, subjective, objective. Maganda po yung tanong, no? Kasi yung doktrina ko po, nakabase ako sa universal na kaalaman eh. Hindi ako nagtatag ng sarili kong belief. May belief ako, may claim ako. Kasi subjective, sarili mong belief at claim. Wala akong claim eh. Okay. Para ganyan, ang doktrina ko po, nandiyan na yung kaalaman at paniniwala, itinuturo ko na lang. Ito kanina, kasi baka hindi mo na-gets yung kanina binanggit ko. Naniniwala ka si Jose Rizal nag-exist. Yes. Hindi po. Kaalaman na yun. Wait. Kaalaman. Give it up eh.
So, hindi din siya nag-exist. Hindi ka din sure. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala, hindi na siya nag-exist. Hindi po ganun yun. Hindi, ang ibig sabihin ko lang, hindi